Sige. Hello? Hi! Okay, tayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Kung meron po tayong Bible, tayo po ay makipagbukas sa sulat ni Mateo, chapter 5, verse 13 to 16. So, ito po ang sinasabi. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Tayo po ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, amin pong ipinagkakatiwala, Panginoon, ang pakikinig po namin at pag-aaral na yung mga salita. Nawi, Lord, na bigyan mo po kami ng puso at pandinig, Lord, na ito po ay bigyan namin ng napakalaking lugar sa aming buhay. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. At ito po ay ibinabalik po namin papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po umupo na. So, napakaganda na ang pag-uusapan natin ngayon ay akmang-akma talaga sa mga kabataan. Kasi sa mga narinig natin from topic 1 to topic 3, kayo mga kabataan o kami din na nakikinig ay nare-remind, napapalakas tayo at natututo tayo na kung paano natin ginagamit ang panahon natin sa mundong ito. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay maintaining Christian integrity online. Being light in the digital world. Ito ang ating pag-uusapan. Na kinakailangan na tayo ay mayroong pinapanatili na integridad bilang isang Kristiyano at nagliliwanag sa digital world. So, kahapon, pinakita sa akin ni Brother Isaiah ang average ng tao sa mundong ito ay umaabot ng 7 billion. 7 billion ba? Yung pagkaano mo kahapon. So, ang gumagamit ng merong Facebook ay nasa 3 billion. So, halos kalahati ng populasyon ng buong mundo. So, halos lahat ng tao sa mundong ito ay gumagamit ng online. Ganon din sa mga kabataan. So, dito sa ating text na ating pag-aaralan, ito po ay mas kilala po itong Sermon on the Mount. Ito po ay naitakel din ni Pastor Noel kahapon na ang tanging layunin o tumatalakay ito sa katangian o tungkulin o karapatan at kakahinatnan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos. So, meron tayong katangian na tungkulin na dapat nating gampanan at gawin. So, sino ang tinutukoy nito? Tayo, kayong mga kabataan, kayong mga kinahabagan at pinili ng Diyos na ang tanging layunin ng Diyos sa inyo ay gawin natin ang role natin bilang isang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, mga kapatid, sa mga napakinggan natin na mga text kahapon from sa topic po ni Pastor Noel sa spreading the gospel online. Yung point niya, share the gospel intentionally, have a consistent of witness, devote ourselves in prayerful posting. So mga kapatid, ito din ay may relasyon din sa ating team ngayon o pag-uusapan na tayong mga Kristiyano ay
dapat nagiging aware din tayo na tayo ay dapat nagiging isang ehemplo ng mga nakakita sa atin. So mga kapatid, ganun din sa topic 2 ni Pastor Aris, using social media with wisdom and discernment. Na ang point niya, by being founded and rooted in the Word of God, by being careful to where we spend most of our time, by seeking to honor God in everything. So ang gaganda ng mga naging topic sa mga nakalipas, ganoon din yung topic ni Pastor Iggy kanina, na guarding against digital distractions and temptation. Ano yung tatlong yun? Yung naging points ni Pastor Iggy. Devote to prayer, to the Word of God, and to fellowship. Ano? So mga kapatid, ano ba yung pinapananatili natin na bilang isang anak ng Diyos? Tayo, hindi, yung part nyo, hindi habang buhay, kabataan kayo. Ano? Hindi habang buhay, ini-enjoy nyo yung laging nasa camp kayo. Ano? Parte ng paglago nyo at parte na kayo ay piniprepare ni Lord sa purpose niya sa inyong buhay. Darating yung time, isa sa inyo, meron din magsasalita sa harap. Isa sa inyo, meron yung mangunguna, siya magiging MC. Isa sa inyo, meron yung gagamitin ni Lord na tatayo din, mangunguna sa music. Ano? Ganyan din yung pinagdaanan namin nung kami ay nag-uumpisa sa paglilingkod sa Panginoon. So, gaya na nga sabi ko, wala tayong kakayahan na kayang-kaya natin panatilihin ang pagiging isang anak ng Diyos. Kung iniisip lang natin ang pananaw ng ibang tao, basta na lang ang pagkakilala na sa iyo, mapait ka, yung isa kang respetado na magaling kang bata, honorable ka, 'di ba? Hindi yan basihan. So mga kapatid, sabi niya sa John chapter 15 verse 1 to 7, kung babasahin po natin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. Sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So, ilang beses na binanggit dito na kinakailangan para tayo ay lumago, para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod, para kayo ay habang kayo mga kabataan, ay kinakailangan na manatili lang kayo. Ang isang sekreto niya para tayo ay manatili sa Panginoon. Yung naging topic din ni Pastor Ricky, i-devote natin ang ating sarili sa pananalangin lagi. Napaka-importante yan. Yung sabi nga nila, a day without a prayer is a day without a blessing. Yun ang karamihan na sinasabi. Tapos, i-devote din natin, maglaan tayo ng panahon sa pagbabasa o pagsusulat din pag tayo sa Bible. And then, kinakailangan din natin, mahirap yung nag-iisa lang tayo na isang Christian na inihiwalay mo, ibinubukod mo yung sarili. Diba, napakasaya pag kayo, kahit na magkakaiba kayo ng lugar, diba? Magkakaiba kayo ng ugali, pero ngayon, andito tayo ngayon sa araw ng ating camping. Parang ang tagal na ninyong magkakilala. Amen? Kasi yan ang kaibahan natin.
yan ang merong joy na nanggagaling sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, hindi natin kayang panatilihin ang pagiging born again Christian kung sa sarili natin kakayan, gaya sabi ko nga. So, kailangan din nating panatilihin ang ating Christian integrity. You cannot maintain without the help of God. So mga kapatid, why is it important as a Christians to maintain our integrity and being light in the digital world? Bakit kinakailangan na panatilihin natin ito? Kasi because we are commanded by God to represent Christ. Ano? Ang nire-represent mo, hindi ang sarili mo, kundi si Kristo. Pagkatapos ng camp na to, pag-uwi natin, dapat ang nakikita at yung ginagawa mo na ay nagiging aware na tayo. Ano? Hindi sa yung ginagawa mo para i-promote mo ang sarili mo, kundi ginagawa mo ng isang bagay para si Lord ang napaparangalan sa lahat ng ginagawa natin. Amen? So mga kapatid, ano po ba ang pagkakilala sa atin ng ibang tao sa ngayon? Di ba? Ano na pa ba yung pagkakilala ng mga classmate mo, mga kaibigan mo? Pag wala si pastor, ano pa ba yung pagkakilala sa atin? Ano? Nakikita pa ba sa atin ang isang anak ng Diyos? Nakikita ba sa atin ang pagiging isang Kristiyano? So, yan ang question na kinakailangan din natin sagutin sa ating sarili. So, nakikita ba sa atin ang liwanag ni Kristo sa ating buhay? So, for us to maintain our integrity online and being light in the digital world, ito po ang ating first point natin. Remember that God preserve us so we can fulfill His purpose in our lives. Ano? Hindi aksidente na narito ka ngayon, hindi aksidente na pinilit ka o tinawag ka ng kaibigan mo o ni pastor na narito ka ngayong araw na ito. Yan ay niloob ng Diyos para sa may layunin siya sa iyong buhay. May plano si Lord sa iyong buhay. Ganon din sa mga nanay dito, mga kuya, mga brothers and sisters na narito. Niloob ng Diyos na tayo ay narito ngayon. Kasi may plano si Lord sa ating buhay. Kung babasahin po natin sa verse 13, sabi niya, sa verse 13, kayo ang asin na sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So alam naman natin, ano pa ba yung preserve na sinasabi? To keep alive, intact, or free from decay. Yung may iwasan, yung hindi agad na mabulok. Ano? Niloob ng Diyos na buhay ka pa ngayon, o niloob pa ng Diyos na narito ka ngayon, kasi may plano si Lord sa iyong buhay. So ang question sa atin, what is the significance of Christian identity natin? Ano ba yung kabuluhan ng pagiging isang Kristiyano sa atin? Minsan, nagtatanong tayo sa ating pansarili, ano? We ask self-centered questions, karamihan. Minsan, hindi natin nakikita ang pagiging Kristiyano, ang layunin ni Lord sa ating buhay sapagkat nakafocus tayo. Siyempre, kayo mga kabataan, nag-aaral pa kayo. Yung iba karamihan, nakapagtapos na. By defining ourselves by what we have, what we do, or what we achieve. Diba? Or what do I want to be? Yan yung karamihan. Yung nakafocus tayo. What should I do with my life? Ano kayang gagawin ko sa aking buhay? Ano kayang plano ko sa aking buhay? What are my goals, my ambitions, my dreams for my future? But focusing on ourselves will never reveal our purpose in life.
No? Kung nakafocus lang tayo sa ating pansarili, hindi natin malalaman na ang plano ni Lord sa ating buhay. This passage refers to the role of His follower. Ano? Yung pag-uusapan natin ngayon, yung role ni Lord, yung role natin bilang isang Kristiyano. Take note, God preserve you to maintain our Christian integrity online, being light in the digital world. So ang tanong sa atin, Pastor, ano pa ba yung integrity na natatawag? So yung integrity o integridad, the quality of being honest and having strong principles that you refuse to change. So sa madaling sabi, ang integridad ay ang pagsunod sa tama kahit walang nakatingin sa atin. Ano? Ang integridad ay dapat isinasabuhay pa rin po natin. Kasi kasama ng integridad ang ating paniniwala, ang ating gawa, o ang ating mga sinasalita. Ano? Yan ang integridad na kinakailangan natin panatilihin sa atin bilang isang anak ng Diyos. Maintaining our Christian integrity online. So, maintain our Christian integrity, maging righteous tayo, honorable, o maging truthful tayo, maging blameless, graceful, maging upright tayo, disciplined, faithful, and be holy. Ano? So, kinakailangan natin panatilihin yan, mga kapatid. No. How to develop integrity? Paano ba na-develop? Siyempre, na-develop ang pag-iisang integridad natin. Siyempre, by being honest. Ano? Ang pastor kasi, wala kaming kakayahan para bantayan ang inyong mga ginagawa lagi. Ano? Kung ano yung ginagawa nyo, lalo na sa online platform, diba? Sa Facebook. Wala kami kakayahan para pagsabihan kayo na, uy, huwag mo nang i-post yan. So, ngayon pa lang, napapaisip na tayo. Lagi natin isipin na bago natin gagawin ito, tama ba itong gagawin ko o hindi? Ano? Siyempre, by being loyal. Dahil po sa panahon natin ngayon, scientifically, we are progress. Ano? Nagpo-progreso tayo. In terms of technology, upgraded na ang high-tech na mga gadgets natin, mga cellphones, mga sasakyan, appliances, ganun. Including online services. But in morally and spiritually, ito po ay unti-unting nawawala na sa panahon natin ngayon. Lalo na po sa generation ngayon, nawawala na po ang moral values. Karamihan po sa mga kabataan ngayon. Kaya sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsuway sa kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Panginoon, minsan nasasaktan tayo. Yan, pag tayo ay nasasaktan, ibig sabihin, tayo ay nakokorek. Tayo ay nakokorektahan sa ating ginagawa o sa ating pag-iisip. Kaya nga, ang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ang mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. So mga kapatid, mga kabataan, to maintain Christian integrity,
focus on the importance of representing Christ. Bakit nga ba ang napiling halimbawa ni Jesus dito ay ang asin? O ang salt, sabi nga nila. Ano po ba yung asin? Para saan po ba ang asin? Pampalasa. Subukan nga natin magluto. Bawa ngayon, mamayang gabi, panghapunan natin. Tapos ang ulam natin, karne, pero walang asin. Ano kayong lasa? Parang matamlay. Kahit na ang gandang tignan, pero pag walang asin, hindi masarap ang pagkaluto. So ito dito, salt had two purposes in the Middle East of the first century. Because of lack of refrigeration, salt used to preserve food, especially meat, which would quickly spoil in the desert environment. So, sa disyerto, ang karamihan na ginagamit nila ay asin para hindi madaling mapanis, lalo na ang karne. Sa panahon natin ngayon, magluto ka lang ng kanin, tapos iwan mo yung kanin dyan nakatiwangwang. Pagbalik mo ng hapon, panis na yan dahil sa tindi ng init ng araw. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, kaya nga iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ang pangalawa, dun sa ng compound ng salt, salt was used then as now as a flavor enhancer. Gaya po yung sinabi nyo kanina, pampalasa. Ganun din sa atin. Preserve ka ni Lord para ikaw din ay gagamitin ni Lord sa ibang tao. Hindi hinayaan ni Lord na nasira ang buhay mo. Hindi hinayaan ni Lord na mawalan lang ng kabuluhan ang buhay natin, gaya na kayong mga kabataan. May plano si Lord sa inyong buhay. Na sa lahat ng gagawin natin, gaya na sabi ni Pastor Iggy kahapon, in everything we do, dapat ito ay nagbibigay ng glory kay Lord. Amen? So sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ayun, nabasa ko na kanina. Sa Ephesians chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi inyong mapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Dapat minsan din pag meron tayong sinasabi, gumamit tayo ng mga salita na naaangkop sa nakikinig. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Minsan, yung iba, normal na lang yung magsalita ng masama. Yung minsan nadudulas pa sa yung iba na, yung maggagig, Tagalog, maggagig, nagmumura, minsan, normal na lang sa kanila yung ganon. Pero kayong mga kabataan, tayo po, ay iwasan po natin yung mga ganon. Kasi sa bawat pananalita po natin, dapat merong tabat na naiinganyo sa atin. Dapat si Lord, lagi natin isipin, bago ko to sasabihin, dapat ito ay kapakipakinabang sa nakikinig. So, mga kapatid, paano nawawala ang saltiness natin o ang pagiging Christian natin? Siyempre, paano nawawalan? Ang sabi niya nga dito, kung babasahin natin, paano, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So mga kapatid, ang tanong po sa atin, paano nawawala ang saltiness natin o yung pagiging Christian natin when we allow dirt sa ating buhay? Nawawala po ang pagiging anak ng Diyos sa atin kung bumabalik tayo, ini-enjoy pa rin natin yung masasamang bagay.
Kung hinahayaan natin na nakokonsume tayo ng kasamaan, kung nakokonsume tayo ng maling mga gawain natin, tandaan po natin lagi, hindi natin malalaman ang plano ng Diyos. Hindi mo malalaman ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo magagawa ang plano ng Diyos sa iyong buhay kung mas ini-enjoy po natin ang mga makamundong bagay. Ano? So, do not copy the world or else you will lose your saltiness. Huwag natin gayahin, di ba? Lalo na sa mga kabataan, ang gustong-gusto nilang panoorin yung mga K-pop. Mas gusto nilang pakinggan yung mga pang-Korean na music, yung mga usong mga tugtog ngayon, 'di ba? Pina-follow pa. Mas maganda na maglaan tayo. Sabi yung kahapon nga nung bumabiyahe kami papunta dito, doon sa application ko na naka-save sa cellphone. Meron kasi yung hindi naka-download lang siya. So parang naka-playlist lang siya. Tapos yung mga pabangkin ko, mas memorize nila yung yung mga nakapatugtog lang ako ng isa. Pagkatapos ko pinatugtog mas memorize niyo pa yung tugtog na kako sa kanila, yung mga uso ngayon, uso ng mga kabataan kaysa sa mga pagpupuri sa Panginoon. So mas magandang pakinggan po natin ang mga music. So sabi niya sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na dapat maging totoo tayo na tagasunod ng Diyos. Mahirap yung magiging fake Christian tayo. Dapat maging true follower of Christ tayo. Amen? So, yung mga kapatid. So, ang pangalawa, yung una po, for us to maintain our integrity online and being light in the digital world, remember that God preserved us so we can fulfill His purpose in life. Ang pangalawa, God made us to become a light in this world. So sabi niya sa verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. So mga kapatid, napakaganda na dapat nakikita sa atin. Nagliliwanag dapat ang Kristo sa ating buhay. Minsan nga, nag-chat sa akin isang gabi si RJ. I-share ko na lang yung isang dinidisciple. Natutuwa ako kasi nag-chat sa akin. Sinend niya sa akin yung message ng kaibigan niya. Ewan ko kasi baka nagbago na yung ini-story niya o pinopost niya. Ang sabi sa kanya, RJ, ikaw na ba yan? Sabi niya. So mga kapatid, gamitin po natin ng tama ang pagpo-post natin. Para makita, ganun din sa ginagawa natin. Kaya sabi ko nga, advice ko nga din sa mga kabataan, nung naging Christian tayo, ang first ministry po natin, number 1, family po natin. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanila. Pag
baguhin natin. Ang first ministry natin ay ang family natin. Yan ang number 1. Para, syempre, mahirap yung ikaw lang ang sumusunod tapos yung family mo, hindi. Kaya kinakailangan natin paglaanan ng panahon. Ibigay natin yung best natin para makasama din natin ang mga pamilya natin sa Panginoon. So, ang tanong po sa atin, lahat ng mga campers ba ay merong cellphone ngayon? Meron? Sino ang walang cellphone na dala ngayong umaga? Ay, ngayong hapon na ito? Ay, lahat, kumpleto. Kala ko wala, magpaparaffle sana ako ng cellphone. Yung sponsor ni Pastor Aris. So, mga kapatid, alam naman po natin, sa panahon natin ngayon, bibihira na po yung walang cellphone. Ano? Sa panahon po natin ngayon, maging ang bata ngayon, ginagawa nilang para mabuhat nilang atensyon ng anak nila o bata, yung cellphone. Yun na yun. Ito cellphone para tumahimik ka na. Di ba? So mga kapatid, noon, maalala ko nga, gaya yung senior ni Pastor Aris, ang una kong naging cellphone ay 1280 na cellphone. At nagkaroon pa ako ng yung talagang binili ko na cellphone, na yung 6300 na cellphone, na Kia yun. Doon yung panahon na ang tanging layunin ko lang magkaroon ng cellphone para magkaroon ng communication sa iba. Ano? Sa ngayon, noon, ang libangan ng mga kabataan o mga ibang mga tao ay naglalaan silang panahon sa library, sa pagbabasa ng Bible, di ba? Pero ngayon, ang pinaglalaanan ng mga kabataan ngayon ay yung sa Facebook, sa online, di ba? Laging naka-online. Pagkagising ng umaga, ang unang hahawakan, unang hahanapin, pagbangon, cellphone. Di ba? Mga kapatid, ito ang, as Christians, our online presence is an extension of our character. Ano? Ulitin ko po, bilang isang Kristiyano, as Christians, our online presence is an extension of our character. Kung ano ang lagi mong ginagawa, kung anong lagi mong pinopost, minsan, yan din ang nagde-define kung sino ka. Ano? Pero kung yung lagi mong ginagawa, yung lagi, sabi nga ni Brother Marco, dati, yung about sa, parang merong nagpa-pop up feeds, diba? Na about sa Bible verse, ganun. Mas maganda na lagi natin sinishare ang patungkol sa salita ng Panginoon. Ano? Mahirap na mas nakikilala tayo. Yung hindi ka pa nagsasalita, yung friend mo lang siya sa Facebook, pero yung pagkakilala sa iyo ng ibang tao, awang yawe. Di ba? Ito, pangit yung ano nito. Kasi, hindi ka pa nga nila nakakausap, pero dun sa pinopost mo sa Facebook, dun ka nila nakikilala din minsan. Ano? Sabi niya, sa John chapter 3, verse 19 to 21, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ngayong naliwanagan po na tayo sa katotohanan, gawin po natin ang best. No, gawin po natin yung part natin para sa Panginoon. As Christians, or a disciple of Christ, reflect God's light and be good to others. Our actions and words should reflect the light of Christ. Ano?
Yung pananalita mo, yung ginagawa mo, dapat nagre-reflect. Nakikita sa atin ang Kristo, ang Jesus sa atin. Avoid yung kasalanan. Iwasan po na natin. Kaya sabi nga ni Pastor Iki kanina, flee, takbuhan mo. 'Di ba? Pero sabi ni Lord sa atin, always na lumapit ka sa Kanya. At para magawa po natin ang plano ni Lord sa ating buhay. Sa point number 2 natin, God made us to become a light in this world. Mga kapatid, mga kabataan, mas magandang sabihin po natin ang katotohanan. Ano? Magliwanag po tayo sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin. Ano? Tayo ay ginagamit ni Lord as ambassador. Ano? Ginagamit tayo ni Lord na tagapagsalita niya. Sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, sa inyong mga kabataan, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. So mga kabataan, tayo din ay ginagamit ni Lord sa ating bahay. Patungkol naman po sa online po, mas magandang iwasan po natin, avoiding misinformation, 'di ba? Yung sa pagpo-post natin, yung minsan nagiging dishonest po tayo, nagiging gossip po tayo, o tayo minsan nagpapakalat tayo ng maling impormasyon. Kaya pag-ingatan po natin ang paggamit sa social media. Ano? Para hindi napapahiya si Lord sa ating mga ginagawa. So, being honest and true posting. Sabi niya sa Proverbs chapter 12 verse 22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Ano? Namumuhi si Lord sa taong sinungaling. Ano? Mas gusto ni Lord na tayo ay maging tapat sa Kanya. Sa Philippians chapter 4 verse 8 to 9, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So paglabas po natin dito, kinakailangan natin isagawa at isabuhay ang ating mga natutunan. Amen? Amen. So mga kapatid, bilang pagtatapos sa atin, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Our actions and words should reflect the light of Christ. So, kinakailangan nakikita ang isang Kristiyano sa atin. Bilang conclusion, you are the salt and light of the world that brings glory to God. Amen? So, palakpakan po natin, Panginoon. Tayo po ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo. Tunay po, Lord, na ang bawat isa sa amin ay meron ka pong plano. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magawa po namin ang kalooban mo sa aming buhay.
Salamat Lord sapagkat tinawag mo kami, kinahawagan mo kami Panginoon at pinili. At salamat din Lord sa mga kabataan na ito. Dalangin ko Panginoon na mga kabataan ito ay gamitin mo po sila sa iyong kalooban. At ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin Panginoon. Ayan, maraming salamat po Pastor Ed. Napakaganda ng ating session ngayong hapon, no? So we are the light of this world. So magkadugtong, no? Para magkadugtong yung session 3 and session 3